dreams na tinatawag, but somehow, reality that we can connect. Ibig sabihin, yung iba nakakatawa, pero yung iba, sa kabilang banda, sa kabilang pagpapaliwanag, ito'y totoo. Oo nga, Brother Berwin, totoong magulo na ngayon. Alam nyo, dati ho, matatakot ka lang o kakabahan ka sa gulo o panganib kapag uuwi ka sa gabi. Tama ho ba? Lalo na ho nung araw, wala pang CCTV. Pero ngayon ho, tanghaling tapat, hindi mo na alam kung saan ka dadaan. Saan mas nakakatakot dumaan, Mars? Sa maraming marites o sa maraming aso? Tama ba? Minsan, parang ang sarap na lang subukan, sige doon na lang sa mga aso, ang daling iwasan. Kasi pag sa mga marites ka dumaan, pag uwi mo sa bahay mo, ang chismis, buntis ka na. Ako natin, sa totoo lang, marami yung ganyan because of social media at nauuna yung kwento-kwentuhan, nasisira na ho tayo. Nadadala tayo ng mundo, kaya marami nag-aaway-away. Alam nyo, para patunayan ko pa kung gaano kagulo ang mundo ngayon at kung paano tayo nalilito mga Kristiyano, hindi mo na malaman kung aso to o pusa. Tama ba? Aso ba yan o pusa? Sagot! Hindi mo na alam. Again, these are pictures from the internet. Hindi po maaaring hindi ito totoo, pero oo nga. Akala ko, pwede yon kasi ginagawa nila yon. Akala ko bilang Kristiyano, pwede kong gawin yon kasi ginagawa rin nila. Pero hindi pala totoo yun. Ito pala yung tama. Ano pa? Ang dami ho ngayon, scam. Mga mambubudol, ingat ho kayo ngayon sa internet. May nagbebenta ho, kumakalat. Ito, for sale po, Dalmatian. Pero plain po ito. Pag bumili ka niyan, magpa-check up ka na may problema ka. Hindi ho ba? Yan ho yung mga sinasabi ko. And nowadays, makikita ninyo, wow, ibang klase na ngayon. Nasunog na yung bahay, nag-away na yung magpamilya, nagkasundo ka na sa kalsada, may nalunod na, may na-aksidente na, wala pa nagre-report sa pulis. Anong ginagawa ng karamihan? Ang ginagawa ng karamihan, lahat binibidyo. Stop filming, start sharing, mga kapatid. Yan ho ang uso ngayon. Kaya no wonder, klaro ang sinabi ng Apostol Pablo in the book of Romans chapter 12 verse 2. Kung mababasa nyo, maaari yung sabayan ninyo ko. Sabi ko dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag kang makiayon sa mundong ito. Alam mo, mahirap mag-bring one win one. Kapag ka nakiayon ka sa mundong ito, maliligaw ka, kapatid. Pero paano? Hindi ko sinabing masama maghanap buhay. Hindi ko sinabing masama mag-social media. Hindi ko sinabing masama ang kumayod. Hindi ho. Pero malinaw ang sabi niya po sa Pablo, huwag kang makiayon. Paano? Baguhin mo ang iyong pag-iisip. Pagtingin mo, yan ay ginagawa ng karamihan na hindi sumasampalataya sa Diyos, huwag ka dyan. Pag alam mo, sa LL yun ka matututo at lalago ng relasyon mo sa Panginoong Yesus, doon ka. Then, marirealize mo kung anong magandang plano ng Diyos sa'yo. Kaya no wonder, maraming Christian. Hindi lang ho tayo na magkakapatid na naririto. Even yung mga Christians in different churches, naliligaw. Alam na alam ng kaaway o ng dyablo kung saan tayong bibingwitin. Ano pong ibig ko sabihin? Satan knows that whatever consumes most of your time will eventually control you. Marami nagsasabi, mabait na ako, Brother Berwin. Totoo, nagbago na ako. Nagdi-D-group na ako. Nagpa-Bible study na ako. Nag-church na ako. Pero kapatid, pag sumobra naman ang busy mo sa ministry, delikado ka rin. Baka wala ka ng oras sa pamilya. Alam ng dyablo kung saan kanya bibingwitin. Sobrang busy mo na sa trabaho, hindi ka na nagsisimba, alam ni Satan yun. Kahit mabait ka pa. Eto po, listen to this. Listen. Kapag alam ng dyablo na ikaw ay mabait, wala na siyang ibang gagawin kung hindi gawin ka lang niyang busy. Pag na-busy ka na, in English, if Satan cannot make you bad, he will just make you busy. Pag busy ka na sa trabaho mo, busy ka na sa church ministry,
Busy ka na sa karir mo, busy ka na sa pera mo, busy ka na sa pamilya mo, even your family. My brothers and sisters, we have a problem. So klaro, ang sinasabi ng Panginoon na, uy, huwag ka makiayon dyan, balansin mo ang oras mo, lumapit ka sa akin. Even Jesus is very clear in the book of John saying, ano sabi niyan? Peace I live with you, my peace I give you. Pakibasa po yung naka-highlight. 1, 2, 3, go. Exactly! Hindi ko binibigay yung binibigay o galing sa mundo. Ano yung peace na yun? That's comfort in life, kapatid. That's money. That's my security. That's your security. Pag alam mo may pambayad ka, okay na ako, Lord. Hindi kita kilala. Dito muna ako. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hindi mo maluloko ang Diyos, kapatid. Klaro ang kapayapaan manggagaling lang sa Panginoong Yesus. Even in the book of John chapter 16, pag nakita natin, I have told you these things so that in me you may have peace. Sabi dyan, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. In this world, my dear brothers and sisters, we are all praying for 35 years El Elyon Christian Ministry. We are praying next Sunday, each one will bring one. Next Sunday, bring one, will win one. But, if we are complacent at nagpapakarelax tayo sa mundong ito bilang Kristiyano, delikado tayo. And that's a very good warning now sa atin. This 25th anniversary. Okay, it's a good question sa ating lahat. This is a question for everybody. Are you growing up or just growing old? Tanong mo sa katabi mo, are you growing up or just growing old? Tanong mo sa katabi mo. Ano pong ibig sabihin? Ikaw ba ay lumalago o tumatanda lang sa edad? Yan ang taghalog niya, kapatid. Kamusta ka bilang Kristiyano? How's your 25 years? Lumalago ka nga ba o nagkakaedad lang? It's a good reminder. Not only sa inyo, kundi sa akin and my whole family. Are you growing up or just growing old? You know, the cycle of sins wears you out. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, mga kapatid, yung paulit-ulit natin, kaya hindi tayo lumalago dahil sa cycle ng kasalanan. Lalapit tayo sa Diyos, hihingi tayo ng tawad. Tingnan nyo ito. May mga aral ng Panginoon Diyos, that's a God's command. What we do, we disobey. Hindi tayo sumusunod. And then what's next? We suffer consequences. What's next? We feel guilty and then we repent. And then goes back again. We hear God's command. We go to church. Blah, blah, blah. And then we sin again. And then we feel guilty. And then iiyak tayo. And hingi tayong tawad. Patatawarin ka na naman. Babalik ka na naman sa Diyos. Hindi ho ba nakakapagod? Hindi ho ba nakakahiya? Pag may kailangan ka bilang Kristiyano, makaiyak ka kay Lord. Pero yung paulit-ulit mo, nakakasanayan ang paglago bilang Kristiyano, paikot-ikot ka na lang. Madalas ho, ang paliwanag ho dito, binubudol ho natin si Lord. Ano ibig sabihin binubudol natin si Lord? Ibig sabihin, pag may kailangan ka, ang galing mo makipag-sales talk sa Panginoon. Lord, promise Lord, pag binigay mo itong pangailangan ko, pag makabayad ako ng utang ko, Lord, magsiserve na ako sa'yo. Sabi ni Lord, talaga? Opo, Lord, promise. Bili mo na to. So parang ganun, di ba? Binubola mo, binubudol mo ang Panginoon Diyos. Alam ni Lord eh. Anong gagawin ni Lord? Sige, bigay ko sa ito. Anong gagawin mo? Thank you, Lord, binili mo na, alis na ako. Thank you, Lord, binigay mo na, alis na ako. Wala ka ng time. At ang nakakalungkot sa maraming Kristiyano, sa akin at kasama aking pamilya, akala natin ang buhay Kristiyano paglinggo lang. No way! Ang buhay Kristiyano, I always share, nako-compare sa pagsisipilyo. Dapat araw-araw, tama ba? Hindi ka pwede linggo lang magsipilyo. Tama? Amoy mo yung katabi mo. Hinga mo. Hindi ba? Hindi pwede. That's why no wonder it's a cycle. Kaya pag tinignan nyo ito, sige lahat ng kamay, lahat ng mga kapatiran, lagay nyo ho yung daliri ninyo sa inyong harapan.
Sige po. Sige po. Hindi ko ito scam. Hindi ko ito piramide. Sige, lagay nyo hula. Sa inyong harapan. Sa harap po ng mukha ninyo, sa harap. Yan. Tapos so, paikutin nyo siya. Yan. Paganyan. Yan. Pakaliwa po. Pakaliwa. Yan. Pakaliwa po. Yan. Pag ganito po. Pakaliwa. Yan. Paganyan. Okay po? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Pakaliwa. 1, 2. Yan. Nakita nyo, umiikot. Hindi ba? Parang kasalanan natin. You know what? Yung pag-iikot na yan, tayo nagde-decide pakaliwa. Pero pag sinuko mo yan sa Diyos, iangat mo. Iangat mo. Pag angat mo, pakanan na iikot. Tingnan mo. Pakanan na. Hindi na siya pakaliwa. Tama ba? Amen o ba? Tapos na. Okay na. Tapos na po. Oh, mamaya nyo na ang pag-usapan sa bahay nyo kung paano nangyari. Hindi mo ba? Ano ibig ko sabihin? Yun ho yung cycle ng kasalanan na kailangan isuko mo sa Diyos. Ibahin mo yung ikot ng galaw mo bilang Kristiyano. Ibig sabihin, it's supposed to be the cycle of obedience that makes you new. Ibig sabihin, God's command, we obey, we experience His presence, we feel joy, we grow in Christ-likeness. Tumitibay ka kahit wala kang pera. Tapos na, Brad. Mamaya na kayo mag-meeting. Okay. Tapos na yung ganun, ha? Mamaya na. We grow in Christ-likeness. Nalalaman mo kung anong kalooban ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano nakakalungkot pag may problema. Ang lungkot ng mukha, ang init ng ulo, ha? Klaro ho sa Santiago 1. Diba in the book of James chapter 1, sabi niya, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Magalak ka pa rin kahit marami kang pagsubok. Kasi dyan mo mararanasan yung pagsunod, experience. You feel joy. Kahit wala kang pera, kahit may sakit ka, kahit naka-wheelchair si nanay, alam niya, masaya siya sa puso niya. Yung totoong kaligayahan, hindi nagbabase sa pera o sa mga bagay sa paligid mo. That's fake happiness. Paano pag wala ng okasyon, wala ng libre pagkain, malungkot ka na. Pag wala ka ng trabaho, malungkot ka na. Pag namatayan ka, malungkot ka na. Of course, normal malungkot, emosyon yan. Pero yung magmukmuk ka at problemahin yung problema yan, kapatid. Ang tunay na Kristiyano, anumang hamon ng pagsubok, itinataas sa Diyos at nagiging matibay ano paman. Pero ganun pa man, sa panahon na nagdaan, lahat tayo nagkaroon ng kahinaan. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo sinukuan. Amen po ba? Mari mo palakpakan natin ng Panginoon. Kung naiinitan po kayo, ako po ay para nagsumba na. So, sana malamigan na kayo kumpara sa akin, no? Totoo! Praise God! Kaya ako, grasya na lang ako ng Diyos kung ba't nandito ako. No? I just praise God sa pagkakataong i-share at maging testigo kung gaano kabuhay ang Diyos, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa ating lahat. Okay? So bigyan po kayo ng the question again, pakibasa, 1, 2, 3, go. Mahina po, mahina. Pakilakasan po, 1, 2, 3, go. Yan, di ba? Natututo ka na ba? Lumalago ka na ba? O nagkakaedad ka lang? Let me give you a little background about Berwin Mayley. Kilala niyo ba yung mga kasama ko? Kilala niyo ba yan? Pero makikita niyo si John Estrada, Gary, si Anjo, si Jo Marie, si Perry, si Kuya Will po. No? Huwag na uminit ulo niyo kay Kuya Will. Oh. Tapos na po yun. Si Kuya Will, si Mike Gayoso. Ay, nakikita niyo po yan. Yan po. Yan pong namimintog na yan. Yung mukhang lechon po. Ha? Yan po si Berwin Mayley kasama si Antonia Quintana, si Wendell, si Aga Mula. Abay po ako sa kasal ni Richard Gomez. It's almost 30 years. More than almost 30 years ako sa showbiz industry. So no wonder, marami na akong dinaanan si Kuya Berwin. Ano pong ibig ko sabihin? Nag-sidekick kay Robin, nagkaroon ng hari na sablay. Opo, ako po yan. Mukha lang may diferensya talaga. Nag-magic ko sa TV kung saan-saan ho nakaabot. Ano pong ibig ko sabihin? Si Berwin Mayley ho, bago maging artista, galing ho sa magulong-magulong pamilya. Ito po ang aking nanay. Yan po ang aking tatay. Isa lang po ako sa tunay na anak, pero 14 po ang aking mga kapatid. At yung nanay ko nagkaroon ng 3 asawa, yung tatay ko 4 na asawa. Isa lang po ako. So para ho akong tennis ball na pinagpapasapasahan ng nanay at tatay ko. Yung tatay ko po, mahilig magsigarilyo. Yung nanay ko rin, oo,
ko, pero hanggang ngayon, buhay pa yung nanay ko, pero yung tatay ko, na maalam na. Yung tatay ko po, during the height of my career, kilalang kilala rin siya sa industry ng pelotary o pag-highlight, si Eddie Mailey. Nagkasakit siya ng chronic obstructive pulmonary disease, sigarilyo. Nag-quit na siya for 20 years ng smoking, tinamaan siya at namaalam siya. So sabi ko, Lord, bago ako maging artista, Kristiyano na ako. Matikas lang din ulo ko, kagaya ng katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Siya mismo, matikas din ulo niyan Kagaya ko, okay? Sabi ko, Lord, matagal na kitang kilala. Nakita ko na yung peak ko. Pwede ako magkapera, pwede ako masenso, pero may ending din ako. Yung ending ko, hindi nagkakalayo sa tatay ko at sa mga sikat na artista, kagaya nitong mga to, at marami pang iba. Na very recent, si Nora Honor, si Ricky Dabao, marami pang iba, hindi ba? So sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Kailangan kita dito at I need to know what is my purpose. Ano ba talaga? Ba't ako nabuhay? Natanong mo na ba yun sa sarili mo, kapatid? Tanong mo nga yung katabi mo, ano bang purpose mo sa mundong ito? Or pwede, tanong mo sa sarili mo, ano bang purpose ko? Tama, no? Baka mamaya, araw-araw gumigising ka, hindi mo alam saan ka papunta. Baka mamaya, araw-araw, kayod ka ng kayod, pero hindi mo alam ang tunay mong dahilan kung anong purpose mo sa mundong ito. Sabi ko, Lord, anong purpose ko? Ituro mo sa akin. Bakit ako naririto ngayon? Why am I here? Ano mo sa sarili mo? Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Tanong mo. Hallelujah! Pero you know what? Only by the grace of God, hindi ka maliligaw pag alam mo kung saan ka pupunta. Tama ba? At para malaman natin ang purpose natin, ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters, walang ibang paraan kung hindi kailanganin at kilalanin ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mong malaman ang purpose mo, you need God. You know why? Kasi ang Diyos ang may gawa sa'yo. Kung ang Diyos ang may gawa sa'yo, siya lang ang nakakaalam kung anong pasikot-sikot ng buhay mo. Amen po ba? Pero po ba ditong galing sa unggoy? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ng unggoy, pero kay Lord galing yan. Di ba? Ano po ibig ko sabihin? Kung gusto mong malaman ang purpose mo, kailangan mo ang Panginoon Diyos. Walang pinagkaiba kapag bumili ka ng bagong cellphone. Pag bumili ka ng bagong cellphone, may manual po yan. Yung manual, doon mo malalaman kung paano ka mag-charge, pag nabasa siya, anong magiging solusyon mo, anong magiging problema mo. At yung manual na yan, diyan mo lang mababasa kung anong magiging solusyon mo pag nagka-problema yung telepono mo. Yung telepono mo nasira. Anong gagawin ko? Buksan mo lang yung owner's manual book. Diyan makikita mo kung anong solusyon o pwede mong gawin kung saan service center, saan mo dadalhin yung telepono mo. Amen po ba? It's the same thing. Here, this afternoon, dahil create tayo ng Panginoon Diyos, and through by His grace, love and mercy, walang iba solusyon, at ang owner's manual book niya is the Bible. Sabihin mo, kailangan mo ng Bible. Hindi mo kailangan ng mga motivational, hindi mo kailangan mo salita ng Diyos. Ano sabi dyan? Bible is the basic instructions before leaving earth. So no wonder, pag may problema ka, there's no solution but the Word of God. Amen po ba? Kaya yung iba naliligaw. Pag may problema, siya gumagawa ng solusyon. Siya gumagawa ng paraan. No. Hindi mo laban to, kapatid. Kaya hirap ka na kasi pilit mong ginagalingan sa mundong ito. This is not yours. For your information, my body is not my own anymore. Your body is not your own. Plano ng Diyos, He desires what's best for you and me. Wala tayong ibang gagawin kundi sundin siya. Amen o ba? Nagkakaintindihan mo? Okay, this afternoon, etong linggong parating, wala akong ibang hangad kundi patibayin kayo kagaya ng butones na yan. Nakikita niyo ho yung butones? Tignan niyo ho maigi yung butones. Itigan niyo kung gaano siya kahirap na hirap sa buhay. Pero hindi pumipitaw yung butones na yan. Huwag niyo tignan yung tao, medyo malusog siya talaga. Tignan niyo ho yung butones. This is my encouragement sa ating lahat. This afternoon. So no matter how hard life is, huwag kang susuko. And I will share you one company, three letters that I'll share to you this afternoon. Are we all familiar with DHL? Familiar tayo? Wala pang Grab, wala pang Lalamove by DHL na po. Yung DHL po, yan po yung
career, no? Career, worldwide, hindi lang sa Pilipinas meron yan. But this afternoon, gagamitin natin yung DHL. Number 1, nababasa nyo, ano ibig sabihin ng letter D? Don't quit, do it. Sabihin mo sa katabi mo, don't quit, do it. Don't quit, do it. Hallelujah. Ano yung H? Have faith. Sabihin mo sa kabila, have faith. Have faith. Hallelujah. Ano yung L? Let go and let God. Sabihin mo. Let go and let God. Hallelujah. So simple, pwede mo muna ng picture, pwede mo i-type ngayon sa telepono mo kung ano yung pwede natin matutunan. We go to the first part, which is don't quit, do it for the Lord. Ano ibig sabihin? Ano sabi ni Apostol Pablo? Ayan o, nainitan kayo? Ako kanina nag-zumba ngayon, para na ako nag-swimming. Diba? Hallelujah. Don't worry, sanay ho ako. Every time nag-preach ako, ganito ho talaga ako. Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo? Kapag binasa ho natin the book of 1 Corinthians chapter 9 verse 24 hanggang 27 mamaya. Sabi ho dyan, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Ano sabi? Pakibasa? Run. Lahat tayo ay mananakbo bilang Kristiyano. Lahat tayo tumatakbo, lumalakad sa mundong ito. Pero sabi ni Apostol Pablo, hoy, yung takbo at lakad mo, galingan mo naman na parang gusto mong kunin yung premyo. Huwag ka naman pa-bunching-bunching. Magsiserve ka na lang kay Lord, makinig ka na. Magsisimba ka na lang, huwag ka na matulog. Anniversary naman ngayon eh. Tingnan mo yung katabi mo, tulog na. Baka matuluyan yan. May medics ba dyan? Pag hindi nagising. Hindi ba? Ano sabi ng Apostol Pablo? Lahat tayo tumatakbo. And I will share with you, this man, his name is Shiso Kanakuri. Okay? Mukha lang Aita, medyo maitim. But he is famous, number 1, fastest marathoner no Olympian from Japan. Lumaban po siya, 1912 Stockholm Marathon. Kondisyon, ang dami niyang cheering squad from Japan. Pumunta ho sila sa Stockholm may marathon. His name is Shiso Kanakuri. Ready si Shiso Kanakuri, nag-train for 3 months for that Olympic marathon race. Kondisyon, pagkain, vitamina, lahat, ready siya. Starting line, ready, set, go! Takbo si Shiso Kanakuri. 10-kilometer marker, umabot siya pero nanghina na siya. 16-kilometer marker, uminom siya ng tubig. From that on, 16K hanggang 42 yon, hindi na natapos ni Shiso Kanakuri. Ang galing niya sa umpisa. Halos nangunguna. Sa training, kompleto siya. Halos sikat siya. Kung may vlog doon, sikat siya sa dyaryo at social media. 16-kilometer mark or so, si Shiso Kanakuri, number 1 marathoner from Japan, was found missing. Dun sa record ng marathon race, si Shiso Kanakuri nawala. Ano ibig sabihin? Si Shiso Kanakuri, from that race, sa sobrang hiya niya, ang ganda ng umpisa niya, sa kalagitnaan, tumakbo na siya sa hotel. Nahiya na siya, hindi niya na tinapos yung karera. From hotel, lumipad na siya sa aeroplano, hindi na nag-report sa organizer. Sounds familiar? Sometimes, we are like Shiso Kanakuri. We are so good in start, but we can finish when the hard part starts. Ano pong ibig ko sabihin? Marami sa atin, mga Kristiyano, sa umpisa magaling. Ano ang tawag dyan, mga nanay at tatay, sa umpisa lang? Ningas? Ugon! Sounds familiar, marami sa atin. Sige, ngayon 2025, hindi na ako kakain ng kanin. Tignan mo yung katabi mo, hanggang ngayon malusog pa rin. Diba? Hindi na ako iinom ng soft drinks, hindi na ako kakain. It's not how we start, but it's how we finish, my dear brothers and sisters. Ano pa? Gusto ko mag-sports, gusto ko aralin yung tennis, bumili ka ng bola, nagpa-coach ka, gumastos ka, wala rin, hindi mo rin natapos. Ano pa? Gitara. Uy, gusto ko mag-gitara, music ministry. Sumakit lang ng konti yung daliri mo, ayaw mo na. Di ba ganun tayo? Sa umpisa, pag madali, hallelujah! Pag mahirap na, ayaw ko na dyan, Lord. Talikod na ako dyan sa Christian na yan. Ganun tayong lahat. Ano ba? Iinom. Di na ako iinom. Ayaw ko na uminom. Hindi na ako iinom.
Natural, may hangover ka eh. Lahat naman ng nalasing nung kinagabihan ayaw na uminom kinabukasan, di ba? Asan kami ng mga manginginom? Sige, ako lang marumi. Malinis kayo. Di ba? Hindi na ako inom. Ano nangyari? Balik ka na naman sa dati. Bisyo, lahat. Buhay mag-asawa. Tignan mo yung asawa mo. Tignan mo yung asawa mo. Tignan mo yung asawa mo. Nung umpisa yan, ang lambing-lambing niyan. Tama? Mga couples, nung umpisa niyan, ang sweet-sweet niyan. Di ba? Nung bago kayong kasal, oo. E nung katagalan, ano na? Buwisit na buhay to. Lumayas ka sa harapan ko. Eh di ba? Ang dami ng problema. Same thing with our Christian life. No wonder. Sa umpisa, umiiyak tayo. Nung unang luhod mo sa Diyos, at tingin mo ng tawad sa Diyos, Lord, thank you po. Wow, ang sarap. Dumating na yung iba't ibang klase ng pagsubok habang tayo tumatakbo. Eto na ngayon yung mundong sinasabi ko. Gusto kang sagasaan, kapatid. Sinasabi sa'yo ng mundong to, pegi ang Diyos mo. Kung totoong may Diyos, dapat masagana ang buhay mo. That's not true. Do not quit El Elyon Christian Ministry. You do it for the Lord no matter how hard. Remember, the words of Apostle Paul, run as you get the prize. Yan ang sinasabi ng Apostle Pablo. Huwag kang mawala ng pag-asa, ano man dinadaanan mong pagsubok. Kaya ako sabi niya kadugtong in verse 25, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get the crown that will not last, but we do it to get the crown that will last forever. It's a strict training. Wala ho nagsabi, madali ang buhay Kristiyano. Meron ho ba? Meron ho bang pastor o bishop, leader na nagsabi sa inyo, madali lang ang Christian life? I don't think so. Lalo na sa grace at blessing ng Panginoon in 25 years. Alam ng leaders at ng mga bishop natin at mga pastor natin na hindi madali ang buhay Kristiyano. Kaya kung everyone who competes in the games, tayong lahat nabubuhay, nagtatrabaho, kailangan ng training. We need coach. And that is the Word of God. And reality is, sabi doon ni Apostol Pablo, yung iba kasi, yung iba kaya umaasenso, they do it to get the crown that will not last. It's temporal. Yung pera, hindi mo madadala sa hukay. It's temporal. Apostle Paul talks about the crown na kailangan natin that will last forever. Talks about eternal. Yung blessing, the real joy in the real finish line of life. Kailangan dumaan tayo sa maraming pagsubok. Kailangan makinig tayo sa coach pag may training. Tama ho ba? Kaya lang, maraming Kristiyano, matigas ang ulo, kagaya ko. Taso kamay dito na matigas ang ulo. Ako lang ho ang matigas ang ulo? Perfect po kayo? Gusto nyo nang kunin ni Lord? Hello, kung hindi matigas ang ulo nyo, wala na kayo dapat dito at ibig sabihin din nyo kailangan si Lord. Sino matigas ang ulo? Taas ang kamay. Kailangan pa tinatakot kayo, ha? Hindi ba? Tago na lang ho natin sa pangalan Pedro. May isang lalaki ho, pangalan niya Pedro, sobrang tigas ang ulo niya. Umakyat siya sa building. Sabi niya, hindi ako nasisiraan ng bait. Tatalon ako dito. Nasa 20th story building ako. Hindi ako babagsak dyan, lilipad ako. Dahil ako si Superman. Sabi ng mga kapatiran niya, Pedro, hindi ka si Superman. Ikaw si Pedro. Pag tumalon ka dyan, patay ka. Baba na anak. Baba na iho. Sabi ni Pedro, ano ba kayo? Ako si Superman. Hindi ako adik. Tignan nyo, sabi niya, may kapa rin akong pula. Sabi niya, may tumawang iba. Alam mo, kung ikaw talaga si Superman, dapat yung brief mo pula din. Aba, nagubad si Pedro. Meron din siya pulang brief. Nagsigawan na ho lahat kasi nakita nila si Pedro tatalon. Sabi ng lahat, Pedro, wag, parang awa mo na. May church pa tayo bukas. May Bible study pa tayo. Yung pamilya mo, yung mga anak mo maliliit pa. Hindi! Tumahimik kayo. Ako, si Superman. Lilipad ako, tatalon ako. 1, 2. Ano? Kailan malalaman ni Pedro na hindi siya si Superman? Bago tumalon o pagbagsak?
Sagot. Pagbagsak. Bakit naman kinakailangan pagbagsak pa at masaktan pa tayong lahat bago tayo matuto? Sounds familiar po ba? Tignan mo yung katabi mo. Numero 1, tigas ng ulo niya. Ayaw sumunod kay Lord at gusto nasasaktan pa. Gusto magkabali-bali pa ang buto. Ganyan ako at ganyan ka, at we cannot deny. Tao ako at tao tayong lahat, kaya kailangan mo si Jesus. And no wonder, in the book of Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 9, do not be deceived. God cannot be mocked. Huwag kang magpalinlang o magpaloko. Hindi mo maloloko ang Diyos. Kung ano iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin, kapatid. Kapag nagtanim ka ng puro pera, success, negosyo, ang aanihin mo, puro yan lang. Hindi mo yan madadala sa hukay. A man reaps what he sows. And continue in verse 8, ano sabi niyan? Whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. Kasaganaan na pang sarili. Kasaganaan kasiyahan na panlaman. Ano ani mo? Destruction, problema. But whoever sows to please the Spirit, from the Spirit, he will reap eternal life. And this is the beautiful part. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest hallelujah, if we do not give up. Sabi mo sa katabi mo, do not give up. Do not give up. Let's do it for the Lord. Let's do it. Hallelujah. Kahit gaano nakalayo ang nabiyahe mo sa maling direksyon, pwede ka pa rin bumalik sa tama. Pakibasa niyo nga po, 1, 2, 3, go. Marami sa atin dito, I can see, in your faces, you have different trials, problems. Na bigat ka na. Nahihirapan ka lumapit sa Diyos. Kapatid, this afternoon is not an accident. It is a clear sign, this anniversary day of May 25, na kahit gaano nakalayo ang nabiyahe mo sa maling direksyon, kapatid, pwede ka pang bumalik sa tama. It's never too late. You remember that. Amen? You remember that. Letter H. Ano po yung H? Ayan. Wala. Yan, H. Sabihin mo natin, have faith. Yan. Ano ba sinasabi ng Bible pag sinabi natin yung word na faith? Sabi ng Bible, in the book of Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang hirap! Totoo, yan ho ang pananampalataya, kapatid. Baka hindi mo alam, ang pananampalataya, yan yung mga aasahan mo, yung kumpiyansa mo, naaasahan mo siya, pero ito yung mga bagay na hindi mo nakikita at hindi mo alam ang mangyayari. Yan tao pa man din, sigurista. Gusto makita muna yung mga susi kung marami sasakyan. Di ba? Gusto makita muna yung bank account kung totoong yumayaman. Di ba? Gusto makita muna. Ang tao kasi ganun eh. Ang tao, show me the money first. And then I will believe. And then I will trust you. Baligtad ho kay Lord. Ang pananampalataya hinihingi ng Panginoon, sumampalataya ka muna at ipapakita ko sa iyo. Amen ba? Kaya alam mo, maraming naliligaw. Kasi hindi nila nakikita ang Diyos eh. Kaya ako kadugtong, sabi dyan sa Hebrews 10:11, verse 6 po, and without faith, it is impossible to please God. Pag wala kang pananampalataya, malabo. Kapurihan o kaluguran ka ng Diyos. Kasi nakikita niya yung puso mo eh. Sumasampalataya ka sa Diyos na Espiritu, hindi mo nakikita. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya mahirap ang buhay Kristiyano. At mahirap din kaluguran at papurihan ng Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya ho, sinasabi ho dito sa araw-araw, without God, our week would be Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Fight Day, Saturday. Lasing na no Sabado, Saturday. Diba? 7 days without God makes 1 week. Totoo. Alam nyo,
madali yung ipaliwanag, yung bring one, win one. Ngayon, alam niyo ba na paglabas nating lahat sa pintuang ito, iba na usapan. Wala ka na sa church, mas mainit na sa labas, pagtingin mo na rep mo, wala kang pagkain, traffic, mainit, problema, gastos, bayarin. Iba na ho dun sa labas. That's why magandang reminder sa ating lahat ito kung gaano natin kailangan ng Diyos. Amen o ba? Pati paglabas mo, dapat baon mo to. Pag uwi mo lang, ang hirap na nito eh. Di ba sa mga bata, minsan nakakainis din yung mga magulang. Ako po, magulang din ako. Uuwi yung bata galing sa labas. Sabi ng bata, Nay! Anong pagkain? Ano sabi ng nanay? Nak, dyan sa rep, ikaw nang bahala, mamili ka, magluto ka kung anong gusto mo. Nay naman, wala naman ibang pagpipilian, itlog lang yan. Di ba, minsan nakakainis ho eh. Ito, another pictures from the internet na pag naisip mo, oo nga, minsan nakakainis din ako bilang nanay. Oo nga, minsan nakakainis din ako bilang tatay. Wala rin ako sa ayos na usap. Ay, ano ulam? Punta ka sa kusina, may baka dyan, kumain ka. Diba? May, sana may ice cream tayo. Tignan mo dyan sa freezer. Nabutol ka, nilagyan ng tilapia. Kala mo ice cream. Hindi ba maraming ganon? Sa araw-araw So can you imagine, after Bible study mo, ganyan yung sitwasyon. Tapos hindi mo natutunan o pinractice yung naaral mo sa Bible study nyo. Mahirap po. Tapos makakaranas ka pa, makakabasa ka pa ng mga sulat ng nanay na ganito. Mga anak, panatiliin ang pagising ng tanghali para isang kain na lang. Sa hirap ng buhay. Ano na lang sasabihin ng mga anak? Gusto, Nay, gusto niyo wag na ako magising? Para makatipid kayo? Di ba minsan ganun eh? Di naman sa ganun. Nay, baka pwede mo naman akong dagdagan ng baon bukas kasi may PE kami hanggang hapon kami. Sige anak, dinagdagan ko na ng baon yung pitaka mo. Dinagdagan ng tinapay, di ba? May mga ganyan mo talaga eh. Sa totoo lang, alam nyo minsan, sa totoo lang, yung mga anak ko natin, kaya lumalayo, no offense men, minsan dahil sa ating mga magulang din. Amen ba? Ako na naman na marumi, malilinis na naman kayong lahat. Amen ba mga magulang? Minsan, I'm not saying, tingnan mo yung katabi mo, kung nanay, tatay mo, halika mo na sabi mo, Ma, I love you. Ma, God bless you. Diba? Kasi totoo naman, naiintindihin natin na mahirap ang mundong ito. Hindi lang sa mga bata, hindi lang sa mga magulang. Ang dami ko nakita dito. Mga lolo't lola na. Praise God ho sa buhay ninyo lahat. Kaya nga ho nakakatuwa pagka nakikita natin si Lola Remedios. Pero meron naman Lola Romeredhors. Magkaiba naman ho yun, di ba? May mga ganyan ng pagkakataon, di ba? O yung ibang Kristiyano naman, imbis na sa Diyos kumapit, sa Shanghai, at saka sa pansit kumakapit. Comfort of life. Money. Money is the root of evil. So marami sa atin, ganyan na nagiging problema. Sa sobrang dami ng problema sa bahay araw-araw. Anong nangyari kay Bunso? Nakalimutan na. Nak, ako na sa swimming pool. Baka mangitim ka. Di ba? Hindi naman siya masyado ng itim. Di ba? Nakuha ho natin. Paano na lang kung wala kang pananampalataya? At ganyan ang sistema mo sa bahay mo. Alam mo sa amin ho, yung bring one, win one, starts at home. Sa bahay muna. Pag naakay mo na yung asawa mong lalaki o babae sa Panginoon Diyos, praise God for you. Paano pagpatol ka ng patol? Hindi sa'yo maniniwala. Christian ka? Lukoy mo lelang mong panot. Sabihin sa'yo na asawa mo. It starts at home. Pag ayos na kayong mag-asawa, makikita yan ng mga anak nyo. Kusang sasama yan. Si Mami at si Daddy, hallelujah, humikinang na. Halos umangat na sa lupa. Nagbago na si Mami at Daddy. Sasama na kami sa inyo sa church. Ganun ang magiging tingin ng mga anak natin. Hindi ba? Kaya it starts at home. Sa buhay Kristiyano natin. Anong sabi ni Apostol Pablo in verse 26? Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Huwag kang tumakbo na walang direksyon. Huwag kang sumuntok na parang sumusuntok lang sa hangin. Wow!
Hit your target. Know your goal. Know your finish line. You have to know why are you doing what you're doing. Marami yung nagtatanong sa akin, Kuya Berwin, paano pumayat? Pag sinabi kong paano pumayat, bibigyan lang kita hanggang 5, papayat ka na. 5 sagot lang. Pero magandang itanong ko sa iyo, ibabalik ko, sasabihin ko sa kanya, bakit mo gustong pumayat? Mas malalim na dahilan ng buhay Kristiyano. Kailangan malaman mo yung malalim na dahilan. Kailangan ko ang Diyos kasi marumi ako. Kung hanggang ngayon hindi mo inaamin na marumi ka, ibig sabihin walang kapangyarihan ang Diyos sa iyong buhay. Klaro ang sabi ni Apostol Pablo, huwag mong sayangin. Sabi in verse 27, no! I strike a blow in my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Kailangan maranasan mo. Kailangan may kwento ka bilang Kristiyano. Hindi pwede kwento lang ni Bishop. Kailangan ikaw makaranas ng pagsubok at sagot ng Panginoon sa gitna ng pagsubok. Para pag nangaral ka na, pagka inimbita mo niya anak mo, alam ng anak mo, Daddy Berwin. Kaya tayo hanggang ngayon nandito, hindi dahil sa kasikatan mo. Blessing ni Lord. Hindi sa galing mo. Hallelujah. Why? Because we as one family, admittedly, na kailangan namin daanan ang lahat ng pagsubok para pagdating ng takdang panahon, we will not be disqualified. I don't know if you're familiar with this board. You familiar with that? Ang tawag po dyan ay Moksha Patam. It's an ancient Indian board game and today a worldwide classic. Simply raised roots in morality lessons on which a player's progression up to the board represented in a life journey. Ngayon po, yung Moksha Patam, makikita natin yan, that's what we call snake and ladders. Familiar ho ba dito sa larong ito, board game? Snake and ladders, are we familiar? You know, balikan ninyo ito. This is so real life game. May mga pamato, mag-uumpisa kayo sa 1, may mga hagdanan, may mga ahas. Yung hagdanan, blessing. Yung mga ahas, pagsubok. May dice kang hawak, pamilya kayo. Kung anong dinice mo, pag dinice mo, halimbawa, number 4, yung pitcha mo, mapupunta sa 4. Eh may hagdanan. Sabihin ngayon ng kapatid mo, ay, blessing, tama. So pagpunta mo sa number 4, akyat ka ngayon sa 14. So it's a life lesson stage, hindi ba? Ibig sabihin, para kang umaakyat ngayon. So nag-dice ka ulit. Pag dice mo, nasa 14 ka, napunta ka ngayon sa 17. Ano yung 17? Yung 17 ngayon is a snake. So ibig sabihin, yung snake, para siyang pagsubok sa buhay. So kahit ayaw mo doon, kahit ayaw mo magka-problema at magpandemya, dadaan ka dyan. That's part of life. Ano nangyari sa'yo? From 17, you go down to 7 again. Lord, why? Lord, ba't ganun? Sumusunod ako sa'yo. Pero bakit? In the book of Proverbs, chapter 16, verse 1 and 2, to humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. All a person's way seems pure to them, but motives are weighed by the Lord. Alam ni Lord kung anong tunay mong motibo. Ako at ikaw pwedeng gumawa ng plano. Kagalingan mo sa negosyo, sa trabaho, sa diskarte sa pamilya, pero ang final answer, kapatid, hindi manggagaling sa iyo. Sa Panginoon pa rin. Ano po nangyari? Moving forward, medyo nasa kalagitnaan ka na. Meron ka ng motor, pero mainitin ang ulo mo. Nakikipagkit-kita ka sa daan. Nakikisali ka sa road rage. Nasa 57 ka na. So blessing, di ba? Ano nangyari? Pagpunta mo ngayon ng 62, nakita ni Lord, yayabang ka na naman, bagsak ka na naman. Lord, ang taas ko na, binagsak mo ako ulit. Sounds familiar? Tama po ba? Sounds familiar? Okay na eh, ba't gano'n? Hindi ko maintindihan. That's why we all need faith. We may throw the dice, but the Lord determines how they fall. That's in Proverbs 16:33.
Ikaw may hawak na mga dice. Ikaw magbabato, pero hindi ka masusunod kung 7, 4, 12, 6. Hindi. Diyos ang masusunod, hindi ikaw. Amen mo ba? That's why kailangan natin ng pananampalataya si God. At no matter how hard, no matter how far yung dinaanan natin, kung saan-saan na tayo, makikita natin na lahat yan pinayagan ng Diyos at kasama yan sa laban. Let the Lord fight your battles. He hasn't lost one yet. Meron ho ba kayo, excuse me, example lang po ito. Meron ho ba kayo nabalitaan na bangko not bangko, meron ba kayo nabalitaan na sugalan, na pagkor, okay, na casino, na bankrupt? Meron ba kayo nabalitaan na gano'n? Yung loto, naubusan ng pampapremyo, example lang po ito. Wala, di ba? So it's just an example ng Panginoon Diyos, hindi pwedeng maubusan ng lakas. Ang Diyos, kahit kailan, hindi pa siya natalo. Yes, we don't have the power every time we want. We don't always have the power to control. But we do always have the power to... Mahina po. To... Hallelujah! Hindi mo kaya. Kaya alam ninyo, pinapayagan ng Diyos minsan, yung wala ka na magawa. Pinapayagan ng Diyos minsan, wala ka na mautangan. Ako po, hindi po ka na umutangan. Hindi ko po ini-encourage mangutang kayo. Yung wala ka na maasahan. Hindi ko po ini-encourage yun. Pinapayagan ng Diyos yung mga eksenang yun. Alam niyo kung bakit? Para malaman natin lahat na hindi mo kaya at siya lang ang lahat. Pag kami ho, sa bahay, pag wala na akong budget, pag namumblema na ako, I celebrate. Tandaan nito pag namumblema ka na, wala ka na magawa, puputulan ka na ng kuryente, that's time to celebrate. Why? Because that's the time you step back and let God be God. Amen po ba? That's the best part. Every time we're having trials or problems in life, kung kailan ang pinakamabigat, that's where we celebrate. Kaya ho yung mga bagay na hindi na namin makontrol, that's where we sing praise. That's where we kneel down. We surrender everything to Him. Kasi tanggal na ihabang mo Wala ka na magagawa May problema sa church, may problema sa bayarin, sa finances. That's the time to celebrate. Kaya I always share this. And in the end, makikita ho ninyo, yung problema ang iniintindi mo. Nakikita niyo ba ito? Yung picture na yan? Ito po yung earth. Nakita niyo ho? Ito ho yung earth to. Nakita niyo kung gaano ho kaliit? Kaway ho kayo. Ayan po, nakikita ho kayo. Kaway kayo. Ayan o. This is a real picture from outer space. Na ginawa ng Diyos na sinasambahan natin ngayon. Na Diyos na dinadalanginan natin. Tapos namumblema ka. Sabihin sa'yo ni Lord, nasa ng faith mo? Akala ko Diyos mo ako. Ayun lang yung earth to. That's pale blue dot. It's a real picture from outer space. Can we imagine that? And no wonder, pag pananampalataya ng pinag-usapan, para tayong bata. I always share this illustration. I don't know if you experience this. Sabi ng magulang, nag-swimming tayo ngayon, excursion tayo. Talo na, halika, swimming tayo. Sabi ng tatay, halika anak, lamig, halika. Sabi ng bata, takot ako Nak naman, ako ba naman? Swimming pool to, sasaluhin naman kita Malamig yung tubig, masarap, mag-enjoy tayo. Saan binayad natin dito? Halika, kulit mo, halika. Sabi ng bata, sige po. Halika na. 1, 2. Sabi ng tatay, Nak, wala ka man tiwala sa akin? Tumalong ka, malamig yung tubig, mag-enjoy tayo, sasaluhin kita, huwag ka matakot. Talon. Sige po. Hindi mo ko lulunurin Hindi anak, talon. 1, 2, 3. Ayaw tumalon ng anak mo. Experience po ba to? Mga magulang, mga ate, kuya? Ayaw tumalon ng anak mo kasi wala siyang tiwala sa iyo. Sabi ng tatay, alas 10 ng umaga, dumating sila, nagsiswimming sila Anak, kulubot na yung balat ko, alas 5 na ng hapon,
tumalon ka na. Talon! Talon! Sayang yung binayad natin dito. Magdidilim na hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumatalon. Talon! Talon! Dumating yung punto na wala yung takot ng anak at tumalon yung bata. Pagtalon ng bata, anong ngiti nung tatay at nung nanay na lahat na naririto ngayon, kagaya na nasa litrato? Sabi ng tatay nung tumalon yung anak ko, anong saya nung ama nung nakaramdam siya ng pagtitiwala at pananampalataya hindi sa lulunurin ng kanyang ama. Sounds familiar? Hindi ba oftentimes parang tayo yan? Ayaw mo magtiwala sa Diyos. Sabi niya, my desire is best for you. For I know my plans. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Why don't you trust me? Next Sunday, you go to church again to El Leon. Every Bible study, you bring one, you win one. Trust me. Tumalon yung bata. Ano yung yakap ng magulang? Di ba ang sarap nun sa magulang? Ay, salamat naman. Ano, pinagpatiwalaan mo ako. Nagigil ako sa'yo. Lulunurin kita. Nilunod. Sabi ng bata, tita, joke lang anak. Pero yung lunod na yun, doon mo marirealize na tinuturuan kita. Yung lunod na yun, doon mo marirealize na akong ama, na siyang ama ang may control sa'yo, kaya kang lunurin at kaya kang pasiyahin anytime. Kaya it's so sad. It's so sad as a Christian. Kaya okay yung don't quit it. Do it for the Lord. But we need to have faith. We need to have faith kahit hindi mo nakikita. Anong kasunod? Kapag nakabangon ka na muli sa pagkakadapa mo, tignan mo na maigi, lalakaran mo ngayon. Sabihin mo yan sa katabi mo, kasi yung katabi mo makasalanan yan. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo, huwag kang matakot, di ka awayin yan, nasa church ka, anniversary pa. Kapag nakabangon ka na muli, tignan mo na maigi, lalakaran mo. Huwag ka namang paligoy-ligoy. Pag alam mo diyan ka malalasing, huwag ka diyan pupunta. Pag alam mo diyan ka malulunod, huwag ka diyan pupunta. Pag alam mo diyan ka magkakasala, huwag ka diyan pupunta. Ilalaglag mo yung sarili mo eh. Kaya sabi unang Pedro 5:6-7, humble yourselves. Tanggalin mo yung yabang mo. Magpakumbaba ka. Ano sabi sa Proverbs? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Diskarte mo kasi yung pinahihiran mo eh. Sabi ni Pedro, humble yourselves therefore under God's mighty hand. Malawak at makapangyarihan ang kamay ng Diyos that He may lift you up in due time. Huwag kang mainim. In due time. Faith in God includes faith in His timing. Not your timing. Sabihin mo ka sa katabi mo, not your timing. Timing at kalendaryo ng Diyos. Lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. ang hina, wala kayong kalatoy-latoy. 1, 2, 3. Dahil nagmamalasakit ang Diyos sa akin at sa inyo. Wala nang pinakamasarap basahin ito. Alam ng Diyos ang dinadaanan mo. Alam mo ang Bible, from Genesis to Revelation, pwede mo shortcutin ng isang salita. The word obey. Just obey. Trust me, obey me. Obey my command. Obey. Genesis to Revelation, daming salita. If you want to shortcut that, just obey. Obey His word, read His word, because I care for you. Kahit gusto mong bumalik sa dati mong buhay, sa sobrang pagmamalasakit ng Diyos sa'yo, naiinis ka na at ayaw mo na sa Christian life, ganito gusto mong gawin eh. Ayoko na, atras na ako. Ayoko na, babalik na ako sa dati kong buhay. Ayoko na, anniversary na naman. Last anniversary, inibitahan mo ko, wala ka rin naman pagbabago. Ayoko na.
Can you see this image? This chief file? Kahit anong gawin mo, kapatid, hindi ka bibitawan ng Diyos. Tatawagin ka niya palagi. Hindi ka na makakabalik sa dati mong pag-uugali at buhay. Kaya yung pagpunta mo dito, kahit nainitang ka ngayon, hindi aksidente yan ng Diyos. Hindi aksidente yan. Plano yan ng Diyos, marinig mo to. Na mahal ka niya at may pag-asa ka pa. Hindi ka makakabalik. Kahit ano U-turn mo, hindi ka makakabalik. You remember that? Part number 3, let go and let God. Pakibasa. Hallelujah! Ano ibig sabihin? Yan. We go to the end part. Don't worry. 10 minutes na lang po and I'm plus 1 hour. Tapos na po ako. Biro lang po. Ako po yan. That's my real name. ECM po. Erwin Chan Meili. That's my real name. Hindi po Berwin. Screen name lang po yun. That's me at the age of, I think, 16. I'm traveling with Shabu already. Nagbebenta po ako, nagdadala ako sa mga kaibigan ko, nagbuwabiyahe po ako. That's one of my first episode in Palibasa Lalaki. So yung buhay ko, hindi na ako naging madali. Sila po yung mga close ko. Opo, Buboy Garibillo, sila Raymar, Martin Rivera, mga kasama ko sila dati pa. Richard Gomez po, si John Estrada. So yun yung mga iniikutan ko. Pamilyar mo ba kayo doon sa sinisigaw ko? Yahoo! Alam niyo po yun? Alam niyo po, sige, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Yahoo! Mahina, parang hindi anniversary. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Yahoo! Hallelujah! Bago pa mag-wawawi, may yahoo na, okay? So ito po si Berwin Meili. So sa tinagal-tagal ho ng panahon, kaya ako pumayat hindi ho dahil sa drugs. Nung araw po, nung bata ako dahil sa drugs. Pero na-inlove po ako sa sport na running. Nagmamarathon ho kami mag-asawa. So ginawa ko ni Berwin Meili after the showbiz, na wala ho ko sa industriya, kasi pumayat ho ako, nag-organize ho ako ng sarili kong running event. After ho niyan, tumakbo ako konsyal, and guess what? Talo po si Berwin. Galing, no? Natawa pa kayo, ha? 8 ho yung kailangan na konsyal pag siya mo ako. Ang ganda ng storya ng Panginoon. Pero next anniversary na yung ikwento ko. Dinaanan ko rin ho yan. Why let go and let God? Ang dami kong dinaanan. But God doesn't design accidents. He creates purpose! Before you know it, pag binalikan mo, kaya pala natalo to kasi ganito. Kaya pala ganito. Kaya pala may corn dog business. Alam niyo po yung corny doggy? Alam niyo po yung corn dog? Natikman niyo po ba? Hindi, puro lang kay like. Biro lang. So, sarado na rin ho yan. That's my family. Andito sila ngayon. My wife, mommy. Can you stand up? Paco and Igo, please stand up. For the glory of God. Come on, Igo, mahihain po yan dalawa niya. Sige na, anak. Yan. Thank you, praise God sa inyo. Okay, so after Corny Doggy, nagkaroon kami business. And we are as one. We practice as one. Sa loob ng bahay, even sa labas. Even nung maliliit pa kami, nagsasama-sama na kami up to this very moment. So sa akin, I love this verse. Ito po, kaming 4 po yan. In the book of Matthew 12:33, make a tree good and its fruit will be good. And make a tree bad and its fruit will be bad. And for a tree is recognized by its own fruit. Anong tanim siya pong bunga? Kaya wag po tayo magtaka kung sobrang tigas ho ng ating ulo ng ating mga anak. Letting go and letting God. Just surrendering everything to Him. And only by the grace of God, hanggang ngayon po, lumaki ho yung 2 kong anak na lalaki and even my wife in a very active lifestyle. Nakita ho nila na kung paano namin pahalagahan yung katawan na binigay ng Panginoon. At ang sabi niya, ingatan mo yan dahil templo ko yan. Huwag ka na magkakain ng mamantika. Ingatan mo yan at mag-exercise ka. Diyan nananahan ang banal na spirito. So praise God, nakuha ho yun, and by the grace of God, nakuha ho at na-model namin sa mga anak ko yun. Hanggang sa mga puntong ito po, kami pong mag-anak, we're doing triathlon, that's swim, bike, run. Let me share you just a short story and we will end. So ito po kami ngayon. So we are enjoying, my son is competing also triathlon. Actually, the whole family is running and with an active lifestyle. So after ho niyan, sabi namin, anong gagawin natin after Corny Doggy? Sige, total, wala naman tayong ibang gagawin. Let's create some design na ito yung sasabihin natin, a clothing brand that will inspire everyone. So we made the clothing brand. Ang pangalan ho nitong clothing brand na to, ito po yung mga model, is AO1. So Audience of One. Sabi natin, since yung lifestyle natin, sinusuko na natin kay God, anong hirap, anong sagana, anong pagsubok, wala na kami magagawa.
we are tested already. Actually, hanggang sa puntong ito, even last Sunday, we are tested. So ito po yung mga design ng AO1 Church namin. Hanggang sa ngayon po, ito po kami. And this is last Sunday. Last Sunday, kumarera ho kami sa Hoka Trilogy Run. So I did 21K. My wife and yung bunso ko, 5K. And yung isa kong panganay is 10K. So after that, this is last Sunday. So I got the invitation already for this anniversary. Sabi ko, Lord, sumakit ho yung tiyan ko after po nun. That Sunday itself, last week, this very moment, nasa ospital po ako. Namimilipit po ako sa sakit, hindi namin alam kung anong problema. Nagsimba ho kami, hindi ko na ho natapos yung service, dinalawa ako ng mag-anak ko sa ospital. After po niyan, kinabukasan, Monday, Tuesday, ultrasound, blood chem, and everything, buong linggo ho yun. Hanggang sa puntong ito, sinitiskan ho ako the other day. Anong findings? May acute appendicitis po ako. Dapat po, oopera na po ako ngayon or pwede bukas. So we are all praying, the leaders of this church, even my whole family, Lord, payagan mo lang ako makapag-share sa El Elyon Christian Ministry sa mga kapatiran ko doon. Gusto ko lang maging testigo kung gaano kakabuhay sa pamilya ko at sa ating lahat. This is last week. So can you just imagine yung kalooban ng Panginoon na yung pangit pwede niyang gamitin sa mabuti hanggang sa puntong ito. Sabi niya in Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Mahal niyo ba ang Panginoon? Kaya ho yung sitwasyon, walang pangit, walang tapon at eksenang baliwala sa Diyos. Lahat yan gagamitin ng Diyos para gawin sa mabuti. The struggle we're in today is developing the strength for tomorrow. Diyan ka titibay, kapatid. Kung tingin mo yan ay yung pinakamahirap, kung tingin mo yan ay yung pinaka hindi mo kaya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Wala hong aksidente sa Diyos. Kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, gagamitin niyang lahat yan. Sabi ni J.C. Riley, nothing whatever, whether great or small, can happen to a believer without God's ordering and permission. There is no such thing as a chance, luck, or accident in the Christian's journey through this world. All is arranged and appointed by God, and all things are working together for the believer's good. Hallelujah! Walang aksidente sa Diyos. Minsan nilalagay tayo ng Diyos sa mga eksena na hindi natin makontrol para mapakita sa atin na siya ang may control. Do not forget that. Kaya ho, nakakalungkot yung iba, pag pinitik ng Diyos, nagtatampo. Pag dinidisiplina, tinuturuan ka ng Diyos, dumadaan ka sa pagsubok, sinusubok ka lang. Pero sasaluhin ka rin niya. This perfect illustration ang pag-ibig ng Diyos sa akin at sa inyong lahat. Pipitikin ka para matuto ka, pero sasaluhin ka ng Diyos. Walang pinagkaiba sa tumatawid na bata. Hawak mo yung anak mo, di ba? Ayaw mong bitawan niya kasi marami sasakyan, baka masagasaan. So parang tayo sa Diyos, anong tendency pag yung anak mo, yung kapatid mo gustong bumitaw? Ano, di ba? Bumitaw, tumakbo. Ano sabihin mo? Oy, 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 oy! Halika din! Hilahin mo, di ba? Why? Kasi ayaw mo siya mapahamak. Ayaw mo mapahamak. Same thing with the Lord. Ayaw niyang pabayaan ka niya, hawak ka niya, kahit nakakatakot yung sitwasyon na pwede kayo masagasaan, pero hawak ka ng Diyos. Question this afternoon, pakitanong, pakibasa, 1, 2, 3, go. Siguro naman, marami na tayo natutunan sa grasya ng Diyos. Huwag lang tayong tumanda sa pagkaedad natin, kundi lumago tayo ng kaalaman sa kanyang kalooban. Payagan niyo na po ako, baka overtime ako ng konti. 80 kilometers naman po yung binahe ko at bukas naman o-operahan na ako. Okay lang po ba? In the book of Matthew chapter 7 verse 21-23, kung nababasa niyo, pakisabayan niyo po ako. 1, 2, 3, go. Hindi lahat Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na
Sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Lord, Lord, hindi po ba nagpahayag kami ng mensahe ninyo nung anniversary, nung Bible study, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan, di ba Lord? Sabi sa Matthew 7:23. Ngunit, sabi ni Jesus, sasabihin ko sa kanila, huyo kayo sa akin. Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Pinaka nakakalungkot sa lahat, yung akala mo, close na close ka na kay Lord. Yung akala mo, malakas na malakas ka na kay Lord. That's why, oftentimes, moment by moment, we need to examine ourselves. That's why Bible study group or accountability is so important. Kung saan, as one big family, nagkakamustahan kayo. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Baka maligaw ka dyan, ingat ka. Examine your faith. Baka mamaya, gawa ka na lang ng gawa, pero wala na sa puso. Baka mamaya, daldal ka na lang ng daldal, puro galing na lang sa muso at hindi sa puso. Ano pong ibig ko sabihin? Sa ating mga Kristiyano, walang saysay na sabihin natin, nagtitiwala tayo kay Lord, pero hindi naman tayo. That's right. Hindi pwede yung kapatid. Hindi pwedeng sabihin natin na tayo ay tagahanga lang ng Panginoon. Sinong Christian dito? Christian ako. Sino yung mati anniversary? Ako po anniversary. Sino naniniwala kay Jesus? Ako ang naniniwala. That's not enough. That's not enough. You know this guy? This is Charles Blondin. 1800, siya na yung pinakasikat. This is true story. Pwede niyo siyang i-google. Ang pangalan niya si Charles Blondin. Kung modern time acrobat siya, ang subscriber niya sa YouTube, sindami ni PewDiePie. Mga 100 million, 200 million subscriber. Sa followers sa Instagram, mga 50 million. Ganong kasikat si Charles Blondin. Sabi ni Charles Blondin at yung buong team niya, 1800s pa lang, tatawid tayo sa Nagaraya Falls, dun sa river. Gagawin natin ito for the first time in the history. Tatawid tayo, wala tayong tali, babalansin lang ako. Dulo-dulo. 100 meters. Malayo pa. Tatawid ako. Sige, plinano nila. For example, eto po yung auditorium. Kayo po yung mga naniniwala kay Charles Blondin. Ako po si Charles Blondin. Kakausapin ko kayo ngayon. Naniniwala ba kayo sa akin? Sumagot naman kayo, patapos na tayo. Naniniwala ba kayo sa akin? So ako po, si Charles Blondin, tatawid dyan. Naniniwala ba kayo? Sigaw kayo. Naniniwala. Salamat po. Si Charles Blondin, sabi niya, konting katahimikan. Tumawid po si Charles Blondin, dahan-dahan. Bumabalanse, layo ho, tahimik ko lahat. Pagtawid niya doon, nung pagtungtong niya sa lupa, palakpakan. Maraming salamat po, konting katahimikan. Ito po susunod na gagawin ko. Naniniwala po ba kayo? Tatawid ako dyan, nakakain ako ng tinapay at magtitimpla ako ng kape sa gitna ng talay. Naniniwala ba kayo? Hindi, sabi hindi. Umuwi ka na. Sumagot. Naniniwala. Ganyan sigawan talaga yung mga Kristiyano. Naniniwala. Tumawid si Charles Blondin. Yung sabi hindi, umuwi ka na. Sabi na, pag hinto ni Charles Blondin sa gitna, binabaho yung bag. Totoo ito, google niyo ngayon. Binabaho yung bag, nagtimpla ng kape, kumain ng tinapay at itlog, pero yung kape niya 3-in-1 na habang bumabalanse. Kumain niya sa gitna. Kumain, uminom, niligpit, tahimik ko lahat. Pagtungtong sa dulo, palakpakan. Ate, nakita kita, hindi ka pumalakpak. Hallelujah! So lahat talaga believe kay Charles Blondin at sigawan naniniwala. Sabi niya, huli na to, sabi niya gano'n. Naniniwala ba kayo, tatawid ako na naka-blindfold dyan? Wala ako nakikita, naniniwala o hindi? To cut the long story short, wala nang kumontra. Tumawid si Charles Blondin, kamuntigang pa mahulog, naka-blindfold siya, nakatawid, pagtungtong, palakpakan. Sigawan mo lahat. Alam niyo, sobrang tingala nila kay Charles Blondin. Nung araw, wala ka naman entertainment eh. Pag makakita ka ng ganong, umiiyak na yung mga tagahanga.
Talagang yung support and love nila kay Charles Blondin, ang taas. Sabi ni Charles Blondin, maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagmamahal at paniniwala. Bago ako magtapos, kailangan ko ng isang volunteer sa inyo lahat, libo-libo kayo. Ipapasang ko dito, tatawid tayo doon. Sino? Isang volunteer. Isa lang, sabi gano'n. Alam nyo, 1 minuto pa lang, may umiiyak na. 5 minuto, ang dami nang umiiyak kasama si Charles Blondin. Hindi makapaniwala. Sa dami ng naniniwala at tagahanga ni Charles Blondin, kahit isa, walang nagtiwala na ipasan siya at dalhin sa kabila. Kahit isa. Isa lamang po, sabi ni Charles Blondin. Sige po. Nalungkot si Charles Blondin. May nagtaas ng kamay. Ako! Sige, ikaw. Pinasan ni Charles Blondin, tahimik ko lahat. Walang palakpak, walang huminga, pinanonood lang at takot na takot ang lahat. Lalo na dun sa pasan-pasan ni Charles Blondin. Tumawid po sila, pagdating sa dulo, yung pumalakpak, konti na lang ho. Sa sobrang hiya kay Charles Blondin. Bumaba. Maraming salamat. Alam niyo ba kung sino yung lalaking pinasan ni Charles Blondin? Sa litratong ito na makikita ninyo. Yung lalaking pinasan ni Charles Blondin, nakaisa-isa na nagtiwala sa kanya, yung manager ni Charles Blondin. Yung manager ni Charles Blondin na matagal na silang magkakilala. Na hindi lang naniniwala kay Charles Blondin, kung hindi nagtitiwala rin kay Charles Blondin na hindi sila mauhulog. Sounds familiar? Para bagang mga Kristiyano na sinasabi mong Kristiyano ka, pero wala kang tiwala kay Lord. Maybe you are only just a fan, but you are not a follower of Christ. No wonder pag tinawag ka, come here, let's join the ministry. Come here, you trust me. Ayoko dyan, alam pera dyan. Ayoko dyan, delikado dyan, mahuhulog ka dyan. Why? Why, church? Bakit ka natatakot? Kasi hindi mo kilala kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Nakakalungkot. Naniniwala ka lang, pero hindi ka nagtitiwala. Takot na takot kang magutom. Takot na takot kang mauhaw. Akala mong bibitawan ka ng Diyos. Alam niyo ba, church? Before we end, again, for the last time, lahat ng kailangan ninyo, binibigay ng Panginoon Diyos. Amen mo ba? Lahat ng kailangan ninyo, binibigay ng Panginoon Diyos. Yung tingin ninyong kulang, hindi mo yan kailangan ngayon. Ngayon, give us this day our daily bread. The Lord wants you to trust Him daily, moment by moment. Huwag mong isipin yung bayarin sa susunod na araw. Okay ka ngayon, malakas ka, bukas pa ako operahan. Bakit hindi ako maglilingkod? Ano kung pawisan ako? Yung asawa ko nag-aalala, baka mahilo ka. Si Bishop, pinag-pray ako kanina, kaya mo ba? Taas mo na yung kamay. By the grace of God and by the power of the Holy Spirit, medyo marami na akong pawis, pero buhay pa rin ako. By the way, hindi lang ako may appendix. May masakit din sa tagiliran ko. May bonus pa pong hernia. I-follow nyo na lang ako sa social media kung gusto yung mabalitaan. So huwag ka mag-alala para bukas. Yun yung sinasabi kong kasinungalingan ng mundo. Niloloko ka. Tinatakot ka. Ini-stress ka. Gusto ma-depress ka para hindi ka na magtiwala sa Diyos ngayon. Pero you are so blessed this afternoon. Sabihin mo kasi sa katabi mo, you are so blessed. Let's bow our heads, let's close in prayer. Father God in heaven, may you be glorified in this church. May you be glorified sa lahat ng aming misyon, sa lahat ng aming ministeryo, sa lahat ng aming natutunan. Nawa, O Diyos, patuloy mo kaming gamitin, maging kasangkapan ninyo at pansamantalang mensahero. Ganun din ang simbahang ito. Not only 25 years, 35, 55, even up to 100 years, Lord God.
Ano man ang magandang plano mo sa simbahang ito, Panginoon, kayo po magpatuloy. Kami po'y magtatanim lang, pero kayo po magpapalago, O Diyos. Tanggalan mo po kami ng yabang, O Diyos. Nawa, maipamuhay namin ang aming mga natutunan ngayon that we will not quit and have faith and we will let go and let you, O God, be in control of our lives. We praise you. We praise your holy name, O God. To you all be the glory, honor, and praise in your powerful name, Jesus Christ. We all pray, and all God's people say, Amen and amen. Hallelujah.